Good evening everyone! Welcome back to my channel. Welcome back to Uncle Anime, and now we'll have the episode 47 of the Voltes 5 Legacy. So mabilisan lang to, okay? Kasi last time ang haba na. Nag-start tayo dito sa mga huling habili ni Dr. Smith, which is nag-usap silang dalawa ni Steve. Yeah, kasi yung pagdududa nila about sa Ned Armstrong na alam na natin na hindi talaga totoo, but they are he is only android or humanoid. And Dr. Smith scan or bioscan Ned at nalaman niya dito na hindi nga totoong si Ned Armstrong ito, at kinalaban ni Ned ang mga security na kasama ni Dr. Smith, at also pinatay niya si Dr. Smith dito. So, napatay ni Dr. Armstrong yung Ned Armstrong na hindi totoo si Dr. Smith dito. At nakita ito ni Octo-1, pero wala siyang magawa kasi nga afraid daw siya. Wala siyang magawa kasi robot din siya na maliit, and then at least nasaksihan niya ang lahat at masasabi niya ito kay Steve or kay Little John. Pilit ni Ned na pumasok sa robot hangar, sa Voltes 5 hangar, and then nag-stop tayo ng konti doon. Then napunta tayo doon kay Little John, which is nakalabas na nga si Octo-1 at sinabi niya ni Octo-1 kung ano yung nakita niya, ang mga nasaksihan niya nung pinatay si Dr. Smith. Pero ayun nga, dahil sa inis ni Little John kasi inuna niya pang sinabi na bad yung papa niya, and then nagalit si Little John kasi nga, we know, bata pa. And ayun, inoff ni Little John si Octo-1, kinuha niya ng power source, and then yun, hindi nakapagsalita si Octo-1 at hindi niya nasabi ang totoo. Pero it's too late kasi napatay na ni humanoid Ned si Dr. Smith natin. So ayun nga, so napakalungkot ng ano na to, ng review na to, kasi wala na si Dr. Smith, and which is huling-huli na ako kasi matagal na nangyari to. Okay, so ayun na, napasok na ni Ned Armstrong or yung humanoid Ned natin ang Voltes 5 hangar, at ikinabit niya na ang explosives. Nilagay niya ito sa isa sa vehicles ng Voltes 5 robot natin. At nang lumabas na ang humanoid Ned natin, nagkapagtago siya kasi biglang dumating yung Voltes 5 team at nakita na mayroong patay na mga security doon kasi nga nilabanan niya ang mga security na yon. Napunta tayo doon sa mga Bozenian, which is pinapahanda na ang kanilang mga beast fighter or yung beast fighter nila, which is si Gamera, yung turtle type na beast fighter natin, para sumalakay sa Big Falcon. Kasi kapag sumalakay na nga yung beast fighter nila, is magvo-volt in yung Voltes 5 robot ay yung Voltes 5 vehicles at magiging isang Voltes 5 robot, at doon nila papasabugin kasi nga meron sa ikinabit na bomba. Pinakita pa doon na nagtalo-talo yung Voltes 5 team natin kung sino daw ang pumatay sa mga securities. Pero yun nga, yung sinabi doon ni Steve na ang duda niya talaga is si yung Armstrong, si Ned Armstrong na humanoid, yung pumatay kasi siya nga lang yung bago. And then sabi naman ni Big Bird nga, kuya, magdahan-dahan ka. Pero ayun, ang sabi naman ni Mark, may ponto naman kasi si Steve kasi yung humanoid na Ned Armstrong naman talaga yung let's say, pinakabagong nakapasok doon sa Camp Big Falcon, at nag-cause dumating siya is nagkaroon ng trouble, hindi pa rin nag-cause, but talaga siya naman talaga ang cause, pero nagkaroon ng trouble nung dumating siya. Dito naman si Little John pumunta na, parang hinabol or hinanap niya yung papa niya, yung humanoid Ned natin, and then sinabi niya dito na meron daw sasabihin si Octo-1 na bad daw yung papa niya, kaya niya inoff si Octo-1, and then sabi pa dito ni Ned na hindi ka nagkakamali sa sa pinagkatiwalaan mo, Little John. And ayun, talagang paniwalang bata. Kawawang-kawa. As in, for me, magkakaroon talaga ng trauma si Little John for the trust issues na kung sino man ang dumating or mga bagong tao sa buhay nila, talagang pagdududahan na nila lahat ito. And then, umatake na yung beast fighter natin na si Gamera, yung pagong, yung pagong natin na meron na pagka-hard na shell sa likod. Noon is, ayun na-open nila yung kwarto ni Dr. Ned Armstrong na humanoid, which is, doon nila nakita yung patay na katawan ni Dr. Smith doon at ng iba pang kasama niya ng mga securities. And then, yun nga talagang, sabi dito ni Steve, hindi ka ba maniniwala, Big Bird, ito na yung nakikita mo, patay na, kinuha na nila, or pinatay niya si Dr. Smith dito para maniwala tayo doon sa Dr. Ned Armstrong na yun, which is hindi naman talaga totoo. Halata naman dito na makikita natin na talagang napaka-affected dito ni Mark, kasi alam naman natin na talagang siya yung naging father figure ni Mark dito, which is si Dr. Smith, na naging father figure ni Mark sa Camp Big Falcon. And then alaman din dito ni Little John na patay na nga si Dr. Smith during sa yung pinatawag na sila kasi need na nilang mag-bolt in or need na nilang mag-launch kasi nandun na yung bagong beast fighter natin. And then yun nga, nung una is ayaw pa lang isabihin kay Little John, pero si Big Bird ang nagsabi, may pasaring pa nga si Big Bird itong na ang
Sospecha daw nila ang pumatay si Papa daw nila. So, ayun. So, bago nangyari ang lahat na yun is need muna nilang mag-lunch kasi meron silang mission na dapat tapusin kasi yung Beast Fighter na pagong, ayun na, umaatake na. Pumunta pa yung humanoid Ned Armstrong natin sa parang underground and then kumontak siya doon kay Zardos at sinabi niya na tapos na yung mission niya, na ikabit niya na at ang kulang lang ay mag-vote in ang ating Voltes 5 team. At yun ang nangyari sa ating episode 47 natin. Mabilisan lamang. Talagang napakahirap ng episode na to kasi nawalan ba naman ng isang pinaka-importanting character, pero ibang-iba naman yung style ng pagkawala dito ni Dr. Smith, which is kung doon sa anime is sinakripisyo yung life niya na parang katulad kay Mary Ann Armstrong na binangga niya yung sasakyang panghipapawid niya sa isang Beast Fighter, pero dito iba. Sakripisyo ni Dr. Smith Armstrong ang kanyang buhay para malaman lamang na hindi talaga totoo yung Ned Armstrong na kaharap nila sa time na yun. So ayun, wala na si Dr. Smith and because of that, I think it will be a morning part na naman or pagluluksa na naman ang mangyayari dito sa Voltes 5 Legacy natin. And before the morning is itong rest back or itong paghihiganti naman dun sa humanoid Ned ang mangyayari next time. So, yun yung nangyari for our 47th episode ng Voltes 5 Legacy. So, yun, mabilisan lamang. So, I hope you like this kind of video. So, kung nagustuhan nyo, please do consider to like, share, comment, subscribe, and please hit that notification bell para ma-inform pa kayo sa mga susunod ko pa ng mga Voltes 5 Legacy contents natin. So, nakahabol-habol na tayo ng konti. Sana maabutan ko ang pinaka-latest na episode ng ating Voltes 5 Legacy. So that's it for now, guys. Thank you so much. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night. Jay to the past, signing out. Uncle Anime, signing off. Bye. Let's vote in next time. But for now,